pa?
Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 4 verses 1 and 2. Ito po ang sabi ng mga talata. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. Well, the title of our topic for this morning is The Temptation of Jesus. Again, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga is The Temptation of Jesus. Ito ho ang ating paksa para po sa araw na ito. Well, ito ho yung sitwasyon, mga kapatid, na ang Panginoon ay matapos na siya po ay mabautismuhan, mga kapatid. So chapter 3, yun po yung pinag-aralan natin kahapon. Malinaw po after the baptism, and then pagdating sa chapter 4, ito naman po yung matinding kinaharap ng atin pong Panginoong Jesus. Well, temptation is a certainty for everyone. Wala pong isa naman sa atin na exempted po dito. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay pwedeng maranasan ito bago mang mananampalataya o kaya kahit matagal na po tayong Kristiyano. So, insipin ho ninyo, kababaptize pa lang ng Panginoong Jesus, and then sa chapter 4, terrible na po yung kanyang pinagdaanan. Well, actually, yet Jesus' temptation was more severe. It was more severe because he was tempted directly by the devil himself. Hindi nag-utos ng demon itong si Satan. Siya po mismo ang talagang gumawa ng panunukso sa atin pong Panginoong Jesus. While we contend mainly with lesser demons. So tayo po, ang kinakaharap lang natin ay yung kampo ni Satanas. Yung atin po mga nakakasalamuha sa araw-araw na mga pagsubok at kumbaga tukso, yan po lalang ng mga kampo nitong si Satanas. Pero ang ating Panginoong Jesus, malinaw, na si Satan mismo ang gumawa para siya po ay tuksuhin. Kaya nga mga kapatid, terrible po ito. Hindi ho biro ito na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat alam naman natin na sa katuruan ng Biblia, hindi po pwedeng magkasala ang Panginoon at hindi po siya talaga magkakasala. Kaya lang, dahil nga trabaho po ng kaaway, tandaan po ninyo, hindi naman ho all-knowing si Satan. Hindi po siya kagaya ng Diyos, siya po ay anghel na nilikha ng Panginoon. So sa madalit salita, yung kanyang magagawa at kakayanan limitado. Hindi ho siya kapantay ng Diyos. Kaya nga ho siya inilaglag dito sa kalupaan dahil nga sa kanyang pagnanasa na pumantay sa atin pong Panginoon. Kaya nga mga kapatid, magandang aware po tayo sa aral na yan para tayo po lalong magkaroon ng kumpiyansa na talagang kapag nasa atin ang Panginoon, hindi ho magtatagumpay ang kaaway. Kaya nga ito po yung magandang paalala na rin sa atin pong lahat mga kapatid na hindi ho porket bagong mananampalataya exempted na kay Satanas. Kahit babes in Christ pa yan. Kapapanganak pa lang, kababautismo pa lang, talagang pupuntiryahin na rin yan ng kaaway. Kumbaga, dalawang pwedeng makita natin dito Yung mga bata, madaling madagit. Kumbaga, madaling ma-confuse sa mga pwedeng matutunan nilang aral mula po sa salita ng Panginoon kapag ginamitan ni Satanas ng kanyang pamamaraan. So, kaya kahit yung mga bago natin, pwede ho silang mabiktima ng kaaway. Kaya nga ang tama, tayo pong mga matagal na sa ministry, tayo pong mga nauna sa kanila, siguro ho ang tama alalayan natin sila dahil isipin nyo ho, ang Panginoon, kababautismo pa lang, talagang sumunod na ho sa Kanya yung matinding, kumbaga, pagsubok. So, ganun din po, yung mga bago natin na nakakasama, talagang kayo po pupuntiryahin din ng dyablo. Kasi po, yung inyong iniwan ng paniniwala para kay Satanas, yun po ay isang kataksilan. Yun po pagtataksil para sa kanyang, kumbaga, prinsipyo. Kaya nga mga kapatid, magandang tayo po lalong mag-aral ng salita ng Diyos, lalo ho nating bigyang pansin yung mga bagay at dapat nating matutunan mula po sa mga aral at katuruan ng atin pong Panginoong Hesus. Dahil sino man po sa atin, bata man o matagal sa gawain, tatargetin tayo ng kaaway. Kaya nga, yun ho yung nakita ko, mga kapatid, dito po sa pangyayaring ito. At eto ho yung mga bagay na nais ko pong ibahagi ngayong umaga mula po dito sa ating mga pinag-aaralang talata. And then number 1,
Ang nakita ko po sa ginawang panunukso nitong si Satanas, ito ho yung una. The temptation tungkol po sa the lust of the flesh. Okay? Yan ho yung una. Tingnan po ninyo, sinabi sa verse number 3. Sundan ho natin, mga kapatid. Kung kayo may mga hawak na Biblia, tingnan po ninyo, buksan po ninyo sa inyong mga Bible. Verse number 3, the same chapter pa rin po tayo. Sabi nung talata, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So, ito ho ang isa sa talagang ginagawa ng kaaway. Sistema ng dyablo na ginagawa niya sa mundo, ang tao po ay tinatakam niya. Sa pangangailangan ng laman. Sino ho sa atin ang hindi nangangailangan ng pera? Nung panahon na yon, ang Panginoon, ang sabi ho ng Bible, hindi ba't sa verse number 2, malinaw, siya po ay galing sa pag-aayuno. Siya po ay galing sa fasting. Ang sabi ho ng Bible, 40 days. Imagine ho ninyo, balikan lang ho natin yung sinabi ng verse number 2 para mas madali ho nating maintindihan itong ating pong devotion this morning. And when he had fasted, verse number 2 po yan, ng Matthew chapter 4. Ang sabi po dyan, 40 days and 40 nights. Sino ho ba sa atin ang hindi ho gugutumin yan? Imaginin po ninyo, 4 na pong araw at 4 na pong gabi na ang Panginoon ay walang kain-kain. Siya po'y nag-aayuno, nananalangin, hinahanap ang kalooban ng Ama para sa Kanya pong gagawin dito sa lupa. Kaya yun ho yung ginawa, di ba? After the baptism, sa Matthew chapter 1, pinanganak ang ating Panginoon, and then lumaki ang Panginoon, then chapter 3, nabautismuhan siya, and then chapter 4, nag-ayuno siya para alamin kung ano yung dapat nang maging hakbang niya dito sa lupa. Pero ganun pa man, ang kaaway ay hindi rin ho pumapanatag. Habang ang Panginoon humahanap ng kalooban ng Ama, ito namang si Satanas, sinahanap yung kanyang mga target. Kumbaga, pinag-aaralan din niya kung sino at kung ano yung pwede niyang gawin para sa mga bibiktimahin niya. Kaya ito ho yung pangyayari. Sino ho sa atin ang hindi ho gugutumin ito? 40 days and 40 nights. Yan ho ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. At sino ho sa atin ang hindi nangangailangan ng pera? Sino ho sa atin ang hindi nangangailangan ng kagalingan ng katawan? Sino ho sa atin ang hindi nangangailangan, mga kapatid, ng kumbaga pleasure ng atin pong buhay? Lahat tayo gusto nating yumaman. Gusto nating gumaling sa sakit. Gusto nating kumita ng pera. Gusto nating mamasyal. Gusto nating maging masaya. Lahat ng yan, inaaral ng kaaway para tayong mga naglilingkod sa Panginoon, yan ang kanyang kasangkapanin. Kapag hindi ho tayo naging aware sa pamamaraan ng kaaway, aatakihin niya yung gusto ng laman natin. So kaya yan po ang sabi ng Bible. Talagang tuso ang dyablo Tiniming niya na nag-ayuno ang Panginoon, tsaka inalok niya ng tinapay. O sino ho sa atin ang malakas na hindi bibigay sa offer ng mundo, sa offer ng dyablo, lalo pat alam natin sa sarili natin, gutom tayo, gipit tayo, marami tayo mga pangangailangan, baon tayo sa hirap. So kapag yan ang nararanasan natin at ito ang kaaway, nag-offer ng magandang alok para tayo po magkaroon ng kaginhawaan sa atin pong buhay. Mga kapatid, di ko sinasabi na bibigay kayo, bibigay tayo, pero napakalaki ng chance. Kaya marami mga Kristiyano nakakalimutan yung obligasyon sa Panginoon Kaya marami mga Kristiyano natatalikuran nila yung kanilang mga ginagawa sa ministry kasi nga may inaalok ang kaaway na parang sa pakiramdam, sa itsura at sa tingin, parang ito po ay maganda, masarap, okay. Kaya marami ho ang bumibitiw sa gawain. Marami po ang nakakalimutan ang ministry. Kasi nga, sa tindi ng alok ng kaaway. Imaginin po ninyo, sino sa atin ang hindi naghahangad na kumita? Sipin niyo ho yan, mga kapatid. Sino ho sa atin ang hindi ho naghahangad na yung mga pang-araw-araw nating pangangailangan matugunan? Lahat po tayo, lalo na yung mga magulang. Problema natin yan sa araw-araw. Ano ang ipababaon natin sa mga anak natin? Ano ang iluluto nating pagkain at iahanda sa hapagkainan? Ano yung mga pambabayad natin sa mga kautangan, sa mga monthly bills natin, sa tubig, kuryente, upa, kung ano-ano pa. So kapag yan ay laging pinoproblema natin, andyan ang dyablo. Lalo pat pag lagi niya nakikita na problemado tayo.
Nakikita niya yung reaksyon natin, wala tayong pera. Nakikita niya yung reaksyon natin, nagkakasakit tayo sa paglilingkod. Nakikita niya yung reaksyon natin, nagigipit tayo pag inuuna natin ng Panginoon. So imagine po ninyo, lahat ng yan, taktika ng kaaway. Binabasa niya yung bawat kilos at galaw ng atin pong pang-araw-araw na buhay. Kaya nga mga kapatid, yan ang ginawa nitong si Satanas sa ating Panginoon. Nag-ayuno ka, aalokin kita ng tinapay. Yun nga lang, sumagot ang Panginoon sa kanya. Anong sabi ng Bible? Man shall not live by bread alone. Malinaw po, mga kapatid, sabi ng Bible, ang Kristiyano ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi maging sa salita po ng Panginoon. Take note, mga kapatid, hindi ho sinabi ng Panginoon na ang Kristiyano ay nabubuhay sa salita lamang ng Diyos, kundi ang sabi niya, hindi lang sa tinapay. So, meaning, kailangan din ng tinapay, pero kailangan din ng salita ng Diyos. Naintindihan po ninyo, mga kapatid, kasi baka mamaya, mga pilosopo, kita mo na, hindi na natin kailangan magtrabaho, hindi natin kailangan kumain, mabubuhay tayo basta may salita ng Panginoon. Ang sabi ho ng Bible, man shall not live by bread alone. So, meaning, bread and the Word of God. Kaya kailangan ho natin din ng pagkaing pisikal. Kailangan din ho natin ng pagkaing spiritual. Yan ho yung unang temptation na nakita ko, mga kapatid. Pangalawa, the temptation of the pride of life. Bakit po? Tignan nyo yung sinabi sa verses 5 and 6. Ito ho yung sabi ng Bible. Then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. Tignan nyo si Satanas ito, mga kapatid. Si Satanas ito. Ang sabi ng Bible, for it is written. Tignan nyo, baka daig pa tayo ng Satanas. Si Satanas, may alam sa Bible. Sabi niya rito, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee. And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. So, sabi ng Bible, eto yan Di ba Diyos ka? Di ba makapangyarihan ka? Bakit hindi mo utusan yung mga anghel mo? Alam niyo po, yan ang ginagamit din ng kaaway sa atin. Minsan, dinadala tayo ng kaaway o ng dyablo sa sitwasyon na, bakit ka pumapayag na inuutusan ka sa church? Bakit ka pumapayag na ikaw nagsisilbi sa simbahan samantalang sa opisina? Mataas ang posisyon mo. Sa bahay, mas higit ka sa buhay ng iba sa nasa church. Bakit ikaw ang naglilingkod? So parang pinamumukha ni Satanas dito sa Panginoon, bakit mo pinahihirapan ng sarili mo? Bakit mo inilalagay yung sarili mo sa mababang kalagayan? Mataas ka Panginoon ka. Kaisa-isa kang anak ng Diyos Ama. So bakit mo ginagawa ito? Utusan mo yung mga anghel mo. Minsan ganyan tayo ginagamit, ginagawa ng kaaway. Diyan tayo dinadala ng dyablo. Yung inilalagay sa pakiramdam namin, bakit mataas ang posisyon ko? Mas marami kaming pera. Mas may pinag-aralan ako. Alam nyo mga kapatid, kahit naman ho sa akin naniniwala po ako, mas marami hong marunong at mas magaling kaysa sa akin. Tinatanggap ko po yon. Mas magaling kayong magpaliwanag, mas magaling kayong magsalita, mas mataas ang inyong pinag-aralan, mas may pera kayo kaysa sa akin, mas maayos yung pananamit ninyo kaysa sa akin, mas meron kayong ibang narating kaysa sa akin. Pero ang kaibahan ho natin, mga kapatid, nung ginamit ng Panginoon yung buhay namin, hindi naman ho namin inakalang dito kami dadalin. Ang Diyos ang siyang nagdala sa amin at naglagay sa amin sa paglilingkod. So sa makatuwid, ang magandang makita natin, kapag yan ang naiisip natin, na parang ang tingin natin sa sarili natin, importante. Kapag ang tingin natin sa sarili natin, parang espesyal. Mga kapatid, hindi na ho yan galing sa Diyos. Hindi na ho yan espiritu ng Panginoon. Yan po ay espiritu ng kaaway. Inilalagay ho yan sa isipan natin para tayong mga naglilingkod, bakit tayo papayag na magpaalipin sa Panginoon? Ang ganda-ganda ng buhay natin, maayos yung bahay natin, maayos yung pamilya natin. Tapos pagdating sa church, uutusan tayo sa gawain. Mga kapatid, naniniwala po ako, yung ganyang mentalidad, mentalidad ni Satanas. Isipin na lang ho natin, gaya ng tinuro ko nung linggo, patungkol po sa ating kaligtasan. Mga kapatid, hindi ho biro na tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus
sa siguradong kapahamakan sa impyerno. Buhay niya ang naging kapalit kung bakit tayo po ngayon ay mananampalataya. Kaya yan ang sinabi sa kanya ng dyablo. Nag-iisa ka rito. Wala kang alagad, wala kang kasama. Bakit hindi mo utusan yung mga anghel mo? Di ba Panginoon ka? Di ba Lord of Lord ka? Di ba King of Kings ka? So yan ho ang ginagawa ng dyablo. Kaya nga mga kapatid, maganda talagang tayo po'y mamulat. Wag lang ho doon sa mga kung anong sinasabi ng mga tao, kundi mamulat tayo sa talagang katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos. Nakakahanga yung mga professional natin sa church. Yung mga meron tayo nagtatrabaho sa bangko, may teacher, may mga ito. Kahit kayo pa, may mataas na posisyon sa secular, pero pagdating sa church, mga kapatid, tandaan po ninyo, pare-pareho tayo mga anak ng Diyos, pare-pareho tayo mga lingkod ng Panginoon. Hindi ho tayo tinawag at pinili dahil sa atin pong kurso o yung atin pong mga anachibat na abot sa secular. Tayo po'y niligtas ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Kung ano ang kaligtasan ng manager, kaligtasan ng janitor, kaligtasan ng mayaman, kaligtasan ng mahirap, pare-pareho tayo, pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, yun ho yung nakita ko. Kaya yun yung masarap. Lalo pat makikita mo, may mga member tayo talaga may pinag-aralan, pero marunong kumilala sa authority ng Diyos, ng simbahan, at ng pastor. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, ito po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Yun ho yung pangalawa Diba, lahat ho tayo, kung aamin tayo, meron tayong ego na tinatawag Ayaw ho nating natatapakan yung ego natin. Ayaw ho nating natatapakan yung pride natin. Kaya nga mga kapatid, tandaan ninyo ang paalala ng Panginoon, pride goeth before destruction. Tandaan po ninyo, bago tayo wasakin ng kasalanan yan, kapalaluan muna ang mararanasan natin. Kaya nga naniniwala po ako na kung ang Panginoon ay tinukso ng dyablo sa ganitong kaparaanan, hindi rin ho imposible na tayo po ay atakihin din ng kaaway sa ganyang kaparaanan. Kaya nga yan ho yung pangalawang bagay. And last but not the least, ang nakita ko po is the temptation of the lust of the eyes. Tignan nyo ho yung sinabi ng verses 8 and 9. Sabi po rito, again, the devil take him up into an exceeding high mountain and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Wow, terrible yung offer ni Satan. Tignan nyo sabi ho ng Bible, lahat ng natatanaw mo, exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Tignan mo ang lahat ng nakikita mong yan. Sabi ng Bible, kung ikaw ay magpapatira pa sa akin, anong sabi ho? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Ang kaluwalhatian yan, ibibigay ko sa iyo. Tanong, kailangan pa ba yun ng Panginoon? Siguro, alam naman ni Satan yun na hindi na kailangan kasi nga siya po'y anghel at nandoon siya sa kaharian ng Panginoon. Kailangan pa ba yun ng Panginoon? Mga kapatid, alam ni Satanas yan na hindi kailangan. Pero, nagbabaka sakali siya. Baka matukso niya ang Panginoon kasi nga, nasaan po? Nasa laman siya Di ba't nagkatawang tao siya? Hindi, ang sinusubok, para po sa akin mga kapatid, sa pagkaintindi ko rito, ang sinusubok dito ni Satanas, hindi ho yung kanyang pagka-Diyos. Ang sinusubok niya rito, yung kanyang laman. Kung bibigay ba siya sa kanyang, kumbaga, kakaharaping tukso. Yung kanya bang laman mananaig kesa sa Espiritu ng Diyos. Kaya alam nyo, everyday, mga kapatid, meron tayong everyday battle na tinatawag Araw-araw, meron tayong kinakaharap na kumbaga challenge sa buhay. Kung ano ang gagawin natin. Sino ang susundin natin? Yung bang espiritu natin or yung atin pong laman? This time, sabi ng Bible, hindi na naig ang laman. Gutom, sabik, di ba sabi nga ng Bible, he came to his own but his own received him not Walang naglilingkod sa kanya, walang mga taong sumusunod sa kanya. Imagine po ninyo, Panginoon siya, pinaglilingkuran sa kalangitan, pero pagdating sa lupa, binabaliwala ng tao. Imagine po ninyo, laman pa rin ang inaatake dyan.
O, di ba tayo, ang gusto natin, dapat special tayo, dapat ang trato sa atin, maayos, yan ang pakiramdam natin sa laman. Pero pagdating sa usapin ng Espiritu, lahat dapat gawin natin, sukdulang. Ibaba na natin ng sa natin hanggang sa, di ba, meron yung tinatawag na mga klase ng taong down to earth. Pag sinabing down to earth, ibig sabihin yan, wala hong kayabangan sa katawan. Napakasimple mamuhay, simple manamit, walang kayabang-yabang, walang kaporma-porma. Pag nagsalita, hindi mo iisipin, di ba, na kumbaga, mayroong tinapos, may naipundar, kumbaga, may narating, tahimik at simple lang. Yan yung mga sinasabi nating down to earth. Minsan, nakakarinig na nga na hindi magandang pananalita, pero tahimik pa rin. So, sa madaling salita, mga kapatid, yun ang gustong patunayan dito ng dyablo. Ang Panginoon ay nabubuhay sa laman. Pero ang alam niya, nabubuhay ang Panginoon sa laman, pero hindi niya alam na ang Panginoon ay nabubuhay sa kalooban ng Ama. Kaya nga siya nag-ayuno mga kapatid, inalam niya kung ano ang kalooban ng Ama sa kanya na dapat niyang gampanan o gawin dito sa lupa. Kaya kahit anong alok sa kanya, hindi siya papatol. Kahit anong tukso ang gawin sa kanya, hindi siya bibigay. Bakit? Kasi nga, siya po'y nabubuhay, hindi po sa laman. Siya'y nabubuhay sa Espiritu. Kaya nga mga kapatid, yan ho yung dapat din ho nating pag-aralan sa atin pong mga buhay. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na talagang tayo po ipaalalahanan ng atin pong pinag-aaralang mensahe at para po sa ating paglulundo. Sabi po ng 1 John chapter 2, verse number 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life." Anong sabi ho ng karugtong? It is not of the Father, but is of the world. So, ibig sabihin, itong tangka ni Satanas, para sa ating Panginoon, hindi naman ho talaga, yan ang kalooban ng Diyos. Tandaan po ninyo, normal at siguradong tayo po ay dadaan sa mga tukso at pagsubok sa ating buhay. Pero hindi ho yan ang kalooban ng Diyos. Kalooban ho yan ng kaaway. Kagustuhan niya ng dyablo. Kaya ho dumating. Ang tama, pinapahintulutan niya ng Panginoon para mapatunayan natin, hindi siya Satanas. Mga kapatid, wala tayong kailangan ng patunayan kay Satan. Wala na tayo sa kanya Sabi nga ng Bible nung wala tayo sa Panginoon, ye are of your father the devil. Pero nung tumanggap tayo, wala tayo kay Satanas. Nasa Diyos na tayo. Ngayon, kung bakit pinapayagan niya ng Panginoon, na maranasan natin, simple lang po. Para ipakita natin at patunayan natin na talagang tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos at nabubuhay tayo hindi na sa laman, kung hindi sa Espiritu na. Yan ang naging example po ng ating Panginoong Yesus. Gutom, sabik sa mga magkakalinga sa Kanya, mag-aaruga, at walang kahit ano. Wala siyang kaharian, wala siyang trono dito sa lupa. Yan ang alok ng dyablo Pagkain, kapangyarihan, at pagmamahal ng tao. Yan ang inalok ng dyablo sa ating Panginoon na galing sa mundo. Ang maganda, lahat ng makakamtan natin, anumang bagay yan, masarap galing sa Diyos. Hindi galing sa sanlibutan, hindi galing sa mundo, hindi galing sa alok ng kaaway. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, mga kapatid, ano po ang sinabi ng Panginoon kay Satanas na ang tao po ay hindi nabubuhay sa blank lamang. Kundi maging sa salita rin ng Panginoon. Kaya yan ang ating trivia for this morning. Ulitin ko po, ang trivia natin, ang sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa blank lamang kung hindi maging sa salita rin po ng Panginoon. Yan po ang ating trivia for this morning. At ito naman po, ang mga sumagot ng tama. Ngayon po sa trivia natin kahapon. Ayan, so ihanda nyo na po ang inyong mga kamay at yung inyong mga comment. Palakpakan ho natin yung mga sumagot ng tama sa atin pong trivia yesterday. Yan. Ano po ba ang kinakain nitong si John the Baptist? Ang tinatanong ho natin, ano yung kinakain niya? Ang sabi ho ng Bible ay locust at wild honey. Pero kung locust and honey, okay na rin po yun. Tama naman po yun. At ito po ang mga sumagot ng tama. Number 1 ay si Ninang Kiten.
Naku, congratulations ng Kitten, ha? Kayo po ang number 1 yesterday. At ang pangalawa, si Sister Weng. Naku, ito yung ating pong mga top 3 candidates natin last quarter. At ang number 3 ay si Sister Gypsy. Yan. Congratulations sa inyong tatlo, ha? Congratulations kay Ninang Kitten at maging kay Sister Weng at kay Sister Gypsy. Consistent talaga itong tatlong ito. Naku po, sana'y talagang loobin ng Diyos. Ano po, yung aking pinagpe-pray na kumbaga gustong ibigay sa mga magtatap sa top 1 sa darating na next quarter natin. Ha? Congratulations kay Ninang Kitten, kay Sister Gypsy at maging kay Sister Weng. Ayan. Ito po, mga sumagot ng tama. Number 4, Sister Jessa Osenada. And then number 5, si Ninang Ana Lacuna. Number 6, Sister Joy Pereira. And then number 7, si Sister Rica Ranalan ng Calbayog, Samar. And then ang number 8 natin, si Preacher Alvin. Number 9, Sister Hannah. And number 10, wala pong iba ko hindi si Ate Rose Trinidad. Yan. Congratulations po sa inyo. Kayo ang top 10 natin yesterday. Pero eto pa, may mga sumagot pa ng tama. Karagdagan. Si Mami, number 11. And then number 12, si Ate Nelly. And then number 13, Sister Jen. And then number 14, Sister Glidel. Number 15, si Ninang Alice na Launan. And last but not the least, number 16 ay si Ate Milet Delara ng East Bagong Barrio. Good morning po sa inyo and congratulations din. Meron pa, pang-17. Ito pa, may umahabol pa. Pang-17, si Brother Gab. Aba, kita nyo nga naman talaga si Brother Gab. Oo, mantakin nyo nga naman. Nakakasagot pa ng tama. Good morning, Brother Gab. Nasaan ka ba ngayon? Andito ho, nasa harapan ko po ngayon. Nasa harap ko po siya. Siya ang may hawak ng papel. And then, pang-18, si Nanay Denden. At pang-19 ay si Sister Eliza. Ayan. Congratulations po sa inyo. At very good. Ang daming sumagot ng tama kahapon. And then, ito yung mga i-consider natin sa pananalangin everyday. Sama ho natin si Kapleo Kagawan, and then si Nanay Olivia Tahunan, at syempre po si Kuya Ray Cortez, at yung nanay ko po, si Nanay Belen, at ako po, at saka si Mami. Please include us in your prayer. Sobrang kailangan ko ho ng prayer ninyo, maging si Mami. Sama niyo ho kami sa prayer palagi. At gusto ko lang pong batiin ng good morning si Ate Milet Delara, dyan po yan sa East Bagong Barrio. Good morning, Ate Milet, at maging si Kuya Joel Bito, dyan din po yan sa East Bagong Barrio. At kasama rin natin si Ate Judy Gonzales. Ayan. Ate Judy, hello. Naku, wag mo na isuot ulit yung boots mo, ha? Naku, pag nakikita ng mga ladies natin yung boots mo, may naaalala sila. Ako po'y nababaon sa utang sa mga ladies natin. Ano po? At kasama natin si Sister Joy Pereira from Oman at maging si Sister Jovelyn Habaan. Diyan po yan sa Samar. Good morning, Sister Jovelyn. Regards kay Pastor Albino at sa inyong family at sa mga kapatid natin dyan sa New Life Baptist Church, Kasapa. Ayan. So, good morning sa inyo dyan. And thank you rin kay Ate Tessie Lopez mula naman po sa Letre at maging kay Ashley Beniza. Alam ko, birthday ngayon ni Ashley. Bukas pa pala. Sorry. Nako Ashley, sorry. Advance lang ako nag-isip. Kasi mukhang kinakailangan namin yata ng almusal o merienda rito. So, biro lang Ashley, good morning sa iyo and sana'y patuloy kang ingatan ng Panginoon. And gusto natin batiin si Brother Ronnie Leona. Naku, si Brother Ronnie, alam niyo ho ba ilang araw na kami yung tinutulungan dito? Sobrang blessing yan si Brother Ronnie. Naku, ang daming nagagawa dito ho sa project natin sa church. Kaya Brother Ronnie, thank you so much. Sana talagang lalo ka pang pagpalain at lalo ka pang palakasin ng Panginoon. Terribly ho, may iniindaw yun sa paa pero ilang araw na yan, talagang halos umuwi hating gabi na. Talagang minamadali ho namin yung gawaan dito po sa church. Kaya Brother Ronnie, thank you ha. At kasama rin natin si Ate Cristina Erilia Saldo ng Calbayog, Samar. Naku Ate Cristina, na-miss ko na po kayo. Sobrang na-miss ko na po kayo. At kasama rin natin si Ate Zena Bonacua, dyan din po yan sa East Bagong Barrio. Good morning Ate Zena. Hinanap ko po kayo nung Sunday Sayang wala ho yung family niyo. Sana sa linggo, maka-attend po kayo. At maging sa Ate Vilma Bautista, mula po sa Valenzuela, good morning po sa iyo dyan, Ate LB. At Ate Vilma, sorry. Sana talagang lalo po kayo gabayan ng Panginoon dyan. At kasama rin natin si Bernadette Quinto ng Taiwan. Ayan, good morning sa iyo dyan. At sana'y maayos ang iyong kalagayan at palagi kang ingatan ng Panginoon. Sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of
trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed, and you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you.